Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Isinagawa ng Cebu City Police Office ang isang simulation exercise sa Nostra Mall sa Cebu City bilang bahagi ng patuloy na paghahanda ng kapulisan sa posibleng emergency at banta sa kaligtasan ng publiko. Layunin ng aktibidad na masuri ang kahandaan, koordinasyon at mabilis na pagtugon ng mga pulis at iba pang security personnel sakaling magkakaroon ng insidente sa loob ng isang mataong establishmento. Ang buong detalye ay ibabahagi ni Patrolwoman Annalyn Canoog. Matagumpay na naisagawa ng Cebu City Police Office ang Code 8 Simulation Exercise sa Nostar Mall, Cebu City noong 17 ng Disyembre sa taong kasalukuyan. Ito ay bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mas palakasin ang paghahanda sa seguridad, interoperability at kakayahan sa pagtugon sa anumang emerhensya. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni Police Colonel George V. Lianan, Officer in Charge ng Cebu City Police Office. Ito ay sinagawa ng may mahigpit na koordinasyon ng SWAT Cebu City, EOD K9 at Nostar security personnel. Ang simulation scenario ay nagsasangkot ng isang unattended paper bag na pinaghihinalang naglalaman na improvised explosive device sa loob ng mall. Ang insidente kaagad at maayos sa tinugunan ng matauhan ng EOD na gumamit ng isang robot para sa pagtatapon ng bomba upang i-neutralize ang simulate na banta. Samantala, isang post-activity critic ang sinagawa sa mga kalahok na unit. Binigyang diin ng pagtatasa ang mataas na antas ng kahandaan, koordinasyon at pagtugon ng parehong unit ng Cebu City Police Office at mga tauhan ng seguridad ng Nostar Mall. Ang CIMEX ay nagsisilbing mahalagang bahagi ng maagap na diskarte ng Cebu City PNP sa pagpapanatilang isang mahusay at epektibong puwersa ng pulisya na may kakayahang mabilis na tugunan ang anumang hindi kanais-nais na mga insidente na maaaring mangyari sa komunidad. Mula dito sa Cebu City, ako yung PNN correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Sa isinagawang community immersion, nakipag-ugnayan ang mga kalahok sa mga lokal na opisyal at residente ng iba't ibang barangay sa lungsod. Tinalakay ang mga isyong pangsiguridad, kapayapaan at mga hakbang upang mapanatili ang kaayusan sa komunidad. Ibabalita yan ni Patrolwoman Joyce Abiog. Isang matagumpay na community immersion program ang naisagawa ng mga miyembro ng Public Safety Senior Leadership Course Batch 2025-02 Kasilasa sa Barangay Tumaga, Zamboanga City. Ito ay pinangunahan ni Police Colonel Samuel S. Dolorino, Chief of Regional Training Center 9. Kasama sa aktibidad ng mga tauhan ng iba't ibang PNP unit, local government official at iba pang civic organization.
Ang aktibidad ay patuloy na isinagawa at ginanap ng 3 araw. Ginanap sa aktibidad ang gift giving, lecture ukol sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Nagkaroon din ng first aid training para sa mga local government officials, habang ang mga barangay tanod ay tinuruan ng handcuffing at arresting techniques. Bilang karagdagan tulong ay nakatanggap din ang nasabing barangay ng flashlights, batuta at solar panel upang magamit sa kanilang mga tungkulin sa komunidad. Layunin ng programang ito na ibahagi ang natatanging galing at talento ng mga estudyante at ng mga mamamayan upang mahikayat ang mga ito na makilahok sa produktibong gawain. Ang sama-samang pagkilos na ipinakita ng kapulisan, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at pamayanan tungo sa serbisyong may malasakit para sa bayan. Ang ating pagtutulungan ay isa lamang hakbang tungo sa serbisyong nagkakaisa para sa masaya at maunlad na bagong Pilipinas. Mula rito sa Zamboangang Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joy Sabyog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Abyog. Arestado ng kapulisan ang isang top 5 most wanted person na sangkot sa kasong paglabag sa iligal na droga matapos ang isang matagumpay na operasyon. Patrolwoman Flora May Azares, ibalita mo. Himas Rehas ang top 5 most wanted person provincial level na may kasong paglabag sa Section 11, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Matapos itong masakote ng Mandawi City PNP sa A. Soriano Street, Barangay Sentro, Mandawi City, Cebu, no ika-6 ng Disyembre ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major John Philip D. Libres, Station Commander ng Police Station 1, Mandawi City Police Office, ang wanted na suspect na si John, 26 anyos, natubong Purok Santa Cruz, Poblacion, Medellin, Cebu. Ang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Section 11, Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na walang rekomendadong piyansa. Ang matagumpay na operasyon ng Mandawi City PNP ay patunay lamang ng kanilang dedikasyon upang matiyak ang kaligtasan at kaisa ng ating komunidad para sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Central Visayas, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Sa kabila ng mga hamon sa seguridad, nananatiling nakabantay ang Philippine National Police sa pagpapatupad ng batas, mabilis na pagtugon sa mga insidente at pagpapatibay ng ugnayan sa komunidad upang matiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Patrolwoman Fe Marie Octaviano sa balita. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mahahalagang papel ng mga pulis sa kabila ng umiiral na political noise at komplikadong hamon sa lipunan. Sa kanyang talumpati sa oath-taking ng mga bagong star-ranked generals ng Philippine National Police, sinabi ng Pangulo na ang mga mamamayan ay umaasa sa mga pulis bilang agarang linya ng proteksyon sa gitna ng social divides, political tensions at digital na banta na maaaring lumampas sa pisikal na espasyo. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos ang suporta ng administrasyon sa PNP kabilang ang Executive Order No. 107 na nag-update sa base pay ng mga military at uniformed personnel at ang pagtaas ng daily subsistence allowance sa 350 pesos. Binanggit din niya na ang kapakanan ng pamilya ng pulis ay mahalaga sa kanilang serbisyo sa bayan. Hinikayat niya ang bagong generals na gamitin ang kanilang mataas na ranggo ng may responsibilidad, pagpapasya at integridad at patuloy na pagbutihin ang kanilang sarili, personal man o profesional nang hindi maging kampante sa posisyon. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Octaviano. Patay ang 5 armado matapos ang isang engkwentro
sa pagitan ng mga ito at ng kapulisan sa lalawigan ng Cotabato. Naganap ang sagupaan habang nagsasagawa ng lehitimong operasyon ang mga pulis laban sa isang armadong grupo na umanay sangkot sa serye ng kriminal na aktibidad sa lugar. Patrolman Adrian Dayaw, ibalita mo. Limang hindi na lang drug personality kabilang isang dating commander ng MILF ang napatay habang isa naman ang naaresto sa isang madugong operasyon ng mga otoridad sa Kabakan, Cotabato. Naganap ang insidente nitong Martes, Disyembre 16 taong kasalukuyan sa Sitio Dima, Barangay Lower Paatan, Kabakan, Cotabato. Ayon kay Police Lieutenant Colonel April Lu Palma, hepe ng Kabakan Municipal Police Station, nagsagawa ng operasyon ng pulisya kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency upang ipatupad ang mga warrant of arrest laban sa mga wanted na individual. Isa, si Macaldas, na kilala bilang commander ng Big Coke, nakabilang sa mga napatay sa engkwentro. Ayon sa pulisya, matataas na armas ang ginamit ng grupo laban sa mga operatiba, dahilan upang mauwi sa palitan ng putok. 5 suspek ang nasawi habang isa ang naaresto, 3 pa ang nakatakas at patuloy ngayong tinutugis ng mga otoridad. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 6 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.